Ay, may pag-uusapan tayo. Marami kasing nalilito dito sa verse na to kasi nagko-contradict siya dun sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Ang Book of James chapter 2 verse 26. Kasi sinabi dito sa Book of James na to is for as a body without the spirit is dead, so faith without work is dead also. Samantalang sinabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 na for by grace you have been saved through faith. This is not from you. It is the gift of God. It is not by works, so no one may boast. So, paano ipapaliwanag ngayon na parehas sila na parang, kumbaga, ang pagkakaintindi ng ibang tao dito is paano nasabi na it is not by works kung sinabi rin dito sa kabila na faith without work is dead. So, parang contradict. Pero napakalino naman nito kung mapapaliwanag lang na mabuti. Okay, simulan natin dito sa James kung bakit sinabi to, bakit sinabi na faith without work is dead. Kasi ganito yan. Sabi sa James chapter 2 verse 26, for as the body without the spirit is dead. So doon pa lang maliwanag na kumbaga, as we as a human, kapag hindi na rebirth ang spirit natin, we consider ourselves as a dead. We are living dead inside. Yes, that's right. Pinaliwanag ko na before din yan, di ba? So, ang sabi doon, faith without work is dead also. Kasi sinasabi kasi dyan ganito, na napakadaling sabihin sa salita na nananampalataya tayo sa Panginoon. Pero wala naman talaga yung totoong faith sa Kanya. Talaga kasi sabihin yan yes, may faith ako kay God, saved na ako, naniniwala ako kay God. Hindi, para masabi mo na totoong may faith ka sa Panginoon, dun ngayon papasok yung sinasabi ng Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Na for by grace, you have been saved through faith. This is not from you. It is a gift of God. It is not by works, so no one may boast. Ang liwanag din yung anong yan. Kasi di ba sinabi nun, for by grace, you have been saved through faith. Faith, ibig sabihin, through faith ka maliligtas. Dahil sa grace. Ano ba yung grace? Undeserved favor. So, ibig sabihin, hindi natin deserve lahat yun. Sinabi rin doon, it is not from you. So, hindi yun galing sa atin. Galing sa Kanya yon. Galing yon sa Panginoon. Kasi sa oras na may panganak ang Espiritu natin, number one gift na ibibigay niya sa atin is discernment. Ability to understand, to listen, and to obey. Yun yung ibig sabihin doon. Kaya nga tinawag na gift of God. Yun yung regalo niya. Ability to obey. So ngayon, sinabi doon na it is not by works, so no one may boast. Kasi hindi mo na ginagawa yung kabutihan dahil gusto mong maligtas ang iyong sarili. Kasi ginagawa mo yung kabutihan dahil tinanggap mo na yung bagong personality na tinanim sa iyo ng Panginoon. At ang tawag doon ay ang Holy Spirit. At ang Holy Spirit na yon, namumunga yon. At ang tawag doon, fruit of the Holy Spirit. At pag namunga yon, doon ka nagagawa ng kabutihan, ng kusa. Pwede ka naman gumawa ng kabutihan eh. Pero iba yung ginagawa mo yung kabutihan para iligtas mo ang iyong sarili kaysa sa paggawa mo ng kabutihan dahil meron kang malalim na relasyon, pananampalataya at pagmamahal sa Kanya. Kusa dahil mahal mo siya. Hindi para iligtas ang iyong sarili. So yun ang pinagkaiba ng faith without work is dead versus sa you have been saved through faith. Sana may naintindihan kayo. Simple explanation lang. Yun lang po. Sa lagi nyo tatandaan, Jesus is the only way and Jesus loves you.